Daang-daang pamilya ang nakatanggap ng pamasko mula sa pamilya Duterte sa Davao City. Ang pila para sa pamasko umabot pa ng ilang kilometro. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Dito na sa Central Park Bangkal sa Davao City, piniling salubungin ng ilang pamilya ang Pasko. Mapabata o matanda, pumila ng maaga para sa tradisyonal na gift-giving activity ng pamilya Duterte sa lungsod tuwing Pasko. Kanina pa pong almost 1 AM pa ng madaling araw po. So far, good kayo kaysa nung last year. Lalo pang umaba ang pila pagsapit ng umaga. Umabot ito halos ng 5 kilometro. Ang magkakabarangay na ito, umarkila pa ng dump truck para makapunta sa gift giving. Bukod sa gift box na may lamang mga delata at bigas, may gift certificates at cash din na ibinigay. Nakasanayan na namin na pumila dito tuwing Pasko. Kasi last year nandito rin ako. So parang nasanay na kami na pumila dito para makahingi ng pamasko kay Mayor Baste. So dati kay Mayor Inday Paz. May special lane naman para sa PWD, buntis at mga senior citizen. May pa-concert din para sa lahat ng pumila. Ayon sa Davao City PNP, mahigit 40,000 Davaoenyo ang nakisaya at nakatanggap ng regalo mula sa pamilya Duterte. Dumating din si Vice President Sara Duterte para makisaya at makihalubilo. Game na game din siya nakisayaw. Lower! Lower! Nagbigay din siya ng Christmas message. Sa araw-araw natin, sa abot ng ating makakaya, tulungan natin ang ating mga kababayan na naghihirap, nagugutom, may sakit at nasa bingit ng kamatayan. Sa bukod na mensahe, nagpasalamat si BP Sara sa frontliners na nagtatrabaho sa panahon ng Pasko. Ang inyong walang pag-iimbot na pangako at kahandaang magsakripisyo para sa Diyos, ating bansa, at inyong mga pamilya ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at katatagan. Kayo ay sumisimbolo ng katapangan at pagkakawang gawa habang pinoprotektahan ninyo ang ating bansa. Maging ang mga OFW, pinasalamatan at binati rin ni BP Sara. Walang hanggang pasasalamat sa ating mga kababayan na nasa labas ng bansa, ang ating mga minamahal na overseas Filipino workers at Filipinos living abroad. Dahil sa inyong mga sakripisyo, ang ating ekonomiya ay nananatiling matatag. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.